Marami tayong napapanood na balita na baka daw magsimula na ang kaguluhan dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea dahil nga sa tensyon na namumuo dito sa Pilipinas at saka sa China. Pero ang sinasabi naman ng ibang mga analyst, parang malabo mangyari yan dahil nga ang China ay hindi rin kakayanin ngayon pumasok sa isang kaguluhan dahil hindi maganda ang kanilang ekonomiya mga tol. At eto nga no, mula rito sa balitang panonoorin natin ngayon, Chinese President Xi inaming nanganganib ang ekonomiya ng bansa. Mga negosyo hirap umanong kumita, sabing ganun mismo ng kanilang presidente na si Xi Jinping mga tol. Ito hindi kwentong barbero lang mga kapatid dahil ito panonoorin natin mula sa UNTV. Eto bibigyan natin ng reaction video and commentary ngayon mga kapatid. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ng UNTV. Ito ang source ng mga balita natin siyempre para maging aware tayo no sa mga kaganapan at maging ano tayo mga tol, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi, susugurin tayo ng China, mga ganyan-ganyan. So ang China mga kapatid ay hindi rin maganda ang takbo ng ekonomiya ngayon. Ha? So, ngayon kung susugod sila at lalabanan nila ang Pilipinas, kahit sabihin natin mas malakas sila kaysa sa atin pero dahil nga sa Mutual Defense Treaty natin at mga kaalyadong bansa, nagdadalawang isip yan mga tol. Hindi yan basta-basta gagalaw nang hindi pinag-iisipan. No? Hindi naman uunlad yung bansang yan kung hindi matalino mga namumuno sa kanila. No? So eto, bibigyan natin ng reaction video mga kapatid. Kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Inamin ni Chinese President Xi Jinping na nasa panganib ang ekonomiya ng bansa. Inihayag ito ng Chinese President sa kanyang talumpati para sa pagpapalit ng taon noong linggo. So ito, Chinese President na mismo ang nagsabi na hindi maganda ang ekonomiya nila mga tol. Kasi kung naalala ninyo, meron tayong mga reaction video nitong nakaraan na sobrang daming mga investor ang nagsialisan at bumagsak nga ang ng negative 11.8 billion mga tol. 'Di ba? Pag sinabing negative, alam niyo 'yun, 'di ba? So, ganun katindi, ganun kalala ang nangyayari ngayon. Tas sunod-sunod pa yung mga kalamidad, mga natural disaster, mga nangyayari sa kanila. Tapos pataas pa ng palaki pa yung populasyon nila mga tol. So, talagang hirap din ng ekonomiya nila, di ba? Tas sobrang laki pa ng ginagastos nila para sa kanilang militarisasyon, di ba? Kasi gusto nilang sakupin yung buong South China Sea. So, kailangan talaga nila mag-produce ng napakaraming barko. So ngayon, ito nangyayari sa ekonomiya nila. Anya, nahihirapan ng Chinese businesses at wala rin trabaho makita ang mga mamamayan sa bansa. Nako. Ito ang kauna-unahang pagkakataong binanggit ng presidente ang economic challenges ng bansa bilang isa sa kinikilalang second largest economy ng mundo. Dagdag pa niya, marami ring Chinese ang hindi natutugunan ng pangunahing pangangailangan sa buhay. Nangako naman ito na gagawin ng pamahalaan ang kinakailangan upang muling makabangon ang ekonomiya ng China. Tapos ang dami pang mga balita tayo napapanood, di ba? Nagsisialisan na rin yung mga mamamayan nila dyan, di ba? Pumupunta na sa ibang bansa. Yung iba pumupunta rito sa Pilipinas, mga tol. Di ba? Tapos dito pa nagdadala ng mga illegal na mga basura nila, mga tol. So ang naaapektuhan naman is tayong mga Pilipino rin, 'di ba? Pero tulad ng kalagayan mga tol ng China, ganun din naman ang nangyayari dito sa Pilipinas, no? Ang mga Pilipino hirap din makakuha ng trabaho. Sana maganda ang kapalaran ng bawat isa sa atin ngayon 2024. Bagong taon, bagong opportunity 'to. Kung hindi maganda na naging dulot ng 2023, ulit-ulit tayo sa umpisa. 'Di ba? Pagsisikap lang naman talaga ang kailangan eh. Pero ito nga, balik nga tayo rito sa usapang China. Tulad nga nung sinabi natin mga tol, at tulad nung narinig natin, hirap din no? Hirap din ang bansa nila ngayon sa kalagayan ng actually buong mundo nahihirapan ngayon no? Bagsak ang ekonomiya pero eto, sa kabila ng patuloy na ginagawa ng China na pambubulas at pangaharas dito sa West Philippine Sea mga tol,
nahihirapan pa ang bansa nila at mas lalo silang magiging desperado ngayon. Kasi alam naman natin napakayaman ng West Philippine Sea, napakaraming likas na yaman na matatagpuan diyan. Like for example, yung mga pagkain, 'di ba, mga isda. So, ngayon, pabor ba sa atin yung pagbagsak ng ekonomiya nila? Mukhang mas lalo tayong manganganib diyan, mga tol. Alam niyo kung bakit? Kasi mas lalo silang magiging agresibo, 'di ba? Mas lalo silang magiging ano diyan, mas lalo silang dadami ngayon diyan kasi hindi na talaga nila pababayaan pa na makuha ng Pilipino 'yan, ng Pilipinas. Etong West Philippine Sea kasi lalo na 'di ba, nalaman nating mayaman 'yan sa langis, mayaman 'yan sa mga natural gas, kailangan nilang makuha 'yon para matugunan nila ang pangangailangan ng lumulubong populasyon nila, mga tol. At gagamitin ngayon nila yung superpower nila para, ano 'yan, makuha 'yan, mga tol, mai-intimidate 'yan. Pero hindi sila gagamit ng mga armed attack para hindi ma-trigger yung Mutual Defense Treaty, mga tol. So hangga't nakikita nila na umaatras ang ating bansa, hangga't nakikita nila ang bansa natin na hindi pumapalag, mas pabor din sa kanila yon, mga tol, kasi mas magagawa nila yung patuloy nilang ginagawa. Hindi kasi nila hindi kasi sila makapalag sa ibang mga bansa na pumapalag din sa kanila 'di ba? Vietnam, Indonesia, 'di ba? Pumapalag yung mga 'yan. Pero dito sa Pilipinas wala, atras tayo, mga tol. Kaya dito sila ngayon nagsisiga-sigaan. At dahil nga kailangan nila ngayon ng resources, mas lalo nilang pag-iigtingin yung pagpunta nila rito, mga tol. Baka maghigpit lalo sila sa Scarborough para talagang lahat ng isda do'n makuha na nila imbis na makihati pa ang mga Pilipino, 'di ba? Tapos dito sa Ayungin Shoal, hindi sila papayag na tayuan natin ng base 'yan dahil nga makukuha pa natin 'yan, at hindi rin sila papayag do'n dahil malapit 'yun doon sa langis na pinag-iinteresan din nila, 'no? Pero sa ibang balita naman, mga kapatid, 'no, sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya ng China, nangingialam pa sila, mga tol, sa ano, sa Taiwan presidential polls ba 'to? Ito, balita, China nangingialam umano sa Taiwan press polls. Xi Jinping iginiit ang reunification to teritoryo. Sabing gano'n, mga kapatid, yung dalawang teritoryo pag-iisahin. So ito, alamin natin 'to, balitang 'to. Binigyang diin ng Chinese President na bahagi ng China ang Taiwan at naniniwala sa nalalapit nitong reunification sa bansa. So dito hindi tayo diyan, 'no, wala tayong say dito, mga kapatid. Kasi kung talagang part ng China ang Taiwan, wala na tayong pakialam do'n, mga tol. Napakalayo na sa atin 'yan, di nasakop ng interes natin 'yan, 'no. Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago ang January 13 elections sa Taiwan. Bago pa man ang halalan, pinaigting na ng China ang military pressure nito sa island territory. Ilang beses namang nagbabala si Taiwan's President Tsai Ing-wen na tinatangka ng Beijing na manghimasok sa eleksyon kung saan mailuluklok ang isang panibagong presidente at pamahalaan. Kailangan kasi nilang mangialam, 'no, para yung mananalo, yung magiging tuta nila, mga tol, 'di ba? Yung magiging tuta nila ang mananalo dapat para wala silang problemahin. Kasi kung ang presidente ng Taiwan pumapalag sa kanila, sakit ng ulo yun. Kaya sa susunod na eleksyon, mga tol, for example sa susunod na eleksyon dito sa Pilipinas, hindi malabong ganun din ang mangyari dito 'di ba? Baka mangialam din yung China, mga tol. Ito, opinion lang naman Baka mangialam ang China, tapos tutulungan nila na yung maluluklok na presidente dapat yung best friend nila. Dapat yung pwede nilang magiging masunurin sa kanila, mga tol. Yung hindi sisita sa kanila sa West Philippine Sea, yung tipong magagawa nila lahat ng gusto nila, mga tol. Posibleng mangyari yon, mga kapatid, dito sa Pilipinas, 'no? Katulad ng ginagawa nila rito sa Taiwan, 'di ba? Si BBM, ayaw nila si BBM, mga tol. 'Di ba? PBBM ayaw nila, hindi daw masunurin. Unlike kay Duterte, sabing gano'n dun sa nabasa natin nung nakaraan, 'di ba? Do'n sa ni-reactionan video natin nung nakaraan. Hindi daw katulad nung Duterte. Kaya kung tatakbo si VP Sara, mga kapatid, sa susunod na eleksyon, ito wala pa namang announcement, mga kapatid. Pero if ever lang, malamang ang tindi talaga ng suporta diyan. Ang tindi na magiging support ng China. Pero tayo,
mga Pilipino, ako wala kasi kung pipiliin mga tol, kung sino mapagkakasunduan namin, yun lang talaga. Pero sa inyo, 'no, nasa sa inyo ang pasya na dapat ngayon pa lang kinikilatis na ninyo, dapat ngayon pa lang tinitignan na ninyo yung mga issue, kung totoo ba, yung mga performance, kung okay ba. So dun kayo ngayon babase, 'di ba? So bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balita, mga videong napanood natin mga tol, pagbagsak ng ekonomiya ng China? Anong masasabi ninyo diyan, 'no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.